Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Department of Finance tiwalang mas lalago pa ang ekonomiya ng Pilipinas sa papasok na taon. 194 billion pesos vinito sa 2025 budget. Akap pinanatili. Benepisyo ng PhilHealth tiniyak sa kabila ng zero budget. Sitwasyon sa bilihan ng mga paputok at pampaswerteng prutas, ilang oras bago ang pagsalubong sa bagong taon, alamin. Paghahanda ng mga ospital sa pagsalubong sa bagong taon, silipin. At NCRPO nagbabala sa mga pulis na magpapaputok ng baril ngayong bagong taon. Una sa ating mga balita, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2025 national budget. Pinakamalaki pa rin ang pondo ng Department of Education o DepEd. Si Bien Manalo ng PTV sa Balitang Pambansa. Pagpapatuloy ng mga magagandang nasimula ng administrasyon, iyan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos niyang lagdaan ang 2025 national budget. Mula sa orihinal na 6.353 trillion pesos na proposal budget, natapyasan ito ng 26 na bilyong piso na naging 6.326 trillion pesos mula sa isinumiting National Expenditure Program o NEP ng administrasyon. Nangunguna pa rin ang education sector sa pinaglaanan ng may pinakamalaking pondo na may 1.053 trillion pesos na sinundan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may 1.034 trillion pesos. Prioridad din sa 2025 national budget ang health sector, DSWD, DILG, Department of Agriculture, DOTR, Judiciary, DOLE at Department of Justice. Sa kanyang talumpati, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr. na tinapyasan niya ang pondo matapos i-veto ang 194 billion pesos na halaga ng line items na hindi naaayon sa agenda ng administrasyon sa susunod na taon. Kasama sa mga i-veto ang ilang line items ng DPWH at mga unprogrammed funds na umabot sa 300%. Samantala, nagdesisyon ng Pangulo na ipatupad sa ilalim ng conditional implementation ang ayuda sa Kapos Kita program o AKAP ng DSWD. Hindi ito binuwag para matiyak na maipatutupad pa rin ang mga programa sa mga mahihirap nating kababayan, pero kinakailangang masiguro na wasto at tama ang paggamit ng pondo. To ensure that government assistance is not merely a provisional solution to a persistent issue, we are compelled to subject the implementation of the Ayuda sa Kapos ng Kita program or AKAP to the convergence efforts of the DSWD, DOLE, and NEDA. This way, we ensure that its implementation will be strategic, leading to the long-term improvement of the lives of qualified beneficiaries while guarding against misuse and duplication and fragmented benefits. Matatanda ang naantala ng 10 araw mula sa original schedule nito ang paglagda ng Pangulo sa 2025 national budget. Kinailangan kasing i-review at pag-aralang mabuti ng Pangulo ang proposed bill bago maisabatas. Mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nanguna sa assessment ng proposed 2025 national budget kasamang ilang heads ng concerned agencies. Sa sambayan ng Pilipino, nakikinig po kami sa inyo. Salamat po sa inyong pagkilatis sa ating national budget at sa pagpuna sa kaibahan ng isinumite ng Kongreso sa President's proposed budget. Nakakaasa naman po kayo sa budget na ito. Ipapagpatuloy at papalawigin pa natin ang ating serbisyo sa inyo, alinsunod
sa ating Philippine Development Plan ng 2023 to 2028. Tutuon ang 2025 national budget sa 8-point socio-economic agenda ng Pangulo na layuning ibangon ng Pilipinas mula sa epekto ng paghagupit ng pandemya, patuloy na pagpapalago ng ekonomiya at paglikha ng maraming trabaho at oportunidad para sa ating mga kababayan. Mula sa PTV4 Manila, BN Manalo, Balitang Pambansa. Para sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga Pilipino, ang inaprobahang 2025 national budget ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang tiniyak ng mga economic managers ng Pangulo. Si Joshua Garcia ng PTV sa Balitang Pambansa. Kasabay ng nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahigit 6 na trilyong pisong national budget para sa susunod na taon, nasa mahigit 174 na bilyong piso na halaga ng mga proyekto o line items ang vinito dahil ikinukonsidera itong hindi nakahanay sa mga prioridad ng pamahalaan na siya naman pinuri ng Department of Budget and Management. Sa idinaos na Malacanang press briefing, sinabi ng DBM na nananatiling top priority ang sektor ng edukasyon, kasunod naman ng infrastruktura at iba pa. 1.053 trillion. Well, the DPWH po is 1.034 trillion po. Yan po. So, nauna na po ang education. Paliwanag naman ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, ikinukonsidera nila ang mga ipinagpaliban na proyekto na hindi sumusuporta sa socio-economic agenda ng kasalukuyang administrasyon at kailangan pa using pag-aaral. Marami kasi yung mga local projects actually that are not ready for implementation, and it will take us some time anyway to make sure na may implement namin kaagad. So these are the things na nakita namin that I think we can postpone it for the time being. Ayon pa sa DBM, mananatili ang mga proyekto gaya ng Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Pero bago ilabas ang pondo, ay kakailanganin muna magsagawa ng pamantayan kasama ang DSWD, DOLE at NEDA para sa tuloy-tuloy na pagpapaabot nito sa mga tulay na nangangailangan. Samantala, sa nasabing pagpupulong, tiniyak din ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sumusunod ang naturang budget para sa 2025 sa mga probisyon ng konstitusyon. Nais ko pong sabihin sa inyong lahat na hindi po magkakaroon ng ganong pagkakataon na unconstitutional ang budget. This is the interplay between the Congress and the executive branch. Para naman masiguro na striktong masusunod ang legal na pamantayan, 12 special provision ang isinailalim sa conditional implementation kung saan kabilang rito ang ilang mahalagang programa ng DSWD gaya ng AKAP at Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA program. Samantala, maganda ang nakikita ng economic team ng pamahalaan sa taong 2025. Ayon sa NEDA, tututukan ng 2025 national budget ang pagpapaunlad sa buhay ng mga Pilipino kung saan palalakasin din ang sektor ng agrikultura, renewable energy at digitalisasyon sa bansa. Maganda rin naging kalakaran itong fourth quarter natin at malakas po ang aming ang confidence that we will hit our growth targets. So ang growth target po natin is between 6 to 7%. So far po mula nung quarter 1 hanggang quarter 3 nasa 5.8% ang ating growth rate. So tingin naman po namin na tatamaan natin yung target na yun. Sa panig naman ng Finance Department, sinisigurado rin ito na mapupunta ang bawat sentimo ng nilagdaang budget para sa taong 2025 sa mga tamang programa at proyekto para sa bayan. Mula PTV Manila, Joshua Garcia para sa Balitang Pambansa. Iginiit ng Malacanang na hindi unconstitutional ang inaprobahang 2025 national budget. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Walang puwang para sa Malacanang upang maging unconstitutional o labag sa umiiral na konstitusyon ang 2025 national budget. Pagbibigay din Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi magkakaroon ng pagkakataon na maging incantational o may ginawang milagro sa pambansang pondo. Ang budget para sa 2025 ayon kay Bersamin ay nabuo sa pagitan ng Kongreso at nasangay ng ekotibo na masusiding dumaan sa mahigpit na pagbusisi mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Labisan niyang focus at maingat ang Pangulo kung pondo ang pag-uusapan na kung saan ay bahagi ng pagiging mabusisi nito ay ang pagsilip sa kung ano ang mga kailangan at hindi kailangan proyektong dapat pondohan. Mabusisi si Presidente mula sa umpisa. I can give you that assurance
that the President is very focused, very prudent. At sa mga nagsasabing unconstitutional ang kalalagdalang na General Appropriations Act, sinabi ng kalihim na maaari namang idaan ito sa hudikatura para sa kaukulang demanda. Pero pagpapauna ni Bersamin, base na din sa kanyang karanasan bilang dating miyembro ng judiciary, mahihirapan itong dalhin sa Korte Suprema lalo't in good faith kapwa ang ehekutibo at ang legislative department. Para sa executive secretary, hindi naman nila mapipigilan kung meron ngang mga nais na kumwestiyon sa budget, pero sana ay huwag na lang, gayong lilikanan naman ito sa kanila ng distraction. Pero sa karanasan ko bilang dating miyembro ng judiciary, mahirap pong dalhin sa Supreme Court ito kung in good faith pareho yung dalawang branches of government. Hindi natin mapipigilan kung mayroong mga quarters who would still like to be heard on this issue. But I hope they should not, because that will again be distracting us. Nilagdaan kahapon ng 6.326 trillion peso budget para sa susunod na taon. Sektor ng edukasyon ang nangunguna sa mga prioridad sa 2025 national budget na sinundaan ng DPWH, Department of National Defense, DILG, DOH, Department of Agriculture, DSWD, DOTR at pang-sampu naman ang Department of Justice. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Mula naman sa Philippine News Agency, ipinanukala ni Finance Secretary Ralph Recto na dagdagan ang mga benefit package ng PhilHealth para sa 10 nangungunang mga sakit. Layo nitong magamit ng tama ang pondo ng isang lehitimong miyembro ng PhilHealth. Magugunitang walang nakalaang subsidy ang PhilHealth sa 2025 national budget na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinaliwanag naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman na maaari lang magtanggal ng line items o pondo ang Pangulo, ngunit hindi siya maaaring magdagdag. Sinabi ni Recto na posible naman ang dagdag na benepisyo sa PhilHealth dahil mayroon itong reserbang pondo na nagkakahalaga ng 280 billion pesos. Nasa 2,000 benepisyaryo ng DSWD ang nabigyan ng pamaskong handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang assistance ay ibinigay kasabay ng pagdiriwang ng Rizal Day kahapon. Si Vel Custodio ng Balitang Pambansa. Nagpamahagi ng pamaskong handog ang Office of the President sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga benepisyaryo ng Department of Social Welfare and Development. Nasa 2,000 beneficiaries ang binahagian ng assistance sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Manila kasabay din ang pagdiriwang ng Rizal Day. Bukod sa assistance, nagsagawa rin ng programa. Naghanda rin ng performances ang mga dumalo sa year-end gift-giving activity. Kasamang dumalo sa event si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ipinaabot naman ni dating First Lady Imelda Marcos ang pagbati sa mga dumalo. Lagi po namin kayo inaalala. Lagi po po kayo nasa isip namin at hindi lamang sa isip namin kundi sa puso namin. Maraming salamat sa inyong hindi pagkakakalimot at hindi inyong pagsasawa ng pagmamahal at pagsusuporta sa pamilyang Marcos para sa kagandahan, para pagpaganda ng buong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo. Samantala, nagpakalat ang PNP ng mga pulis sa paligid ng Duneta. Nag-abang din ang Manila Police District ng District Reserve and Standby Support Force para sa ligtas sa pagdaraos ng programa kasama ang Pangulo. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Nanawagan ng Department of Trade and Industry sa publiko na maging responsable at bigyang prioridad ang kaligtasan sa pagbili ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, mahalaga ang pagbili ng mga produktong makakaiwas sa aksidente at matiyak na maayos na pagdiriwang ng bagong taon. Kasabay nito, inilabas ng DTI ang listahan ng mga ligtas na paputok na makikita sa kanilang website. Ang mga listahang ito ang magsisilbing gabay ng mga consumers upang makabili ng mga paputok na dumaan sa safety standards. Nakapagtala na ng ilang pasyenteng nasugatan
dahil sa paputok ang East Avenue Medical Center sa mga nakalipas na araw. Si Gab Villegas ng PTV sa Balitang Pambansa. Gab. Alan, na nananatili pa rin sa 12 ang bilang ng mga naputukan na dinala sa East Avenue Medical Center. Ayon sa tagapagsalita ng EAMC na si Dr. John Paul Ner, sa nasabing bilang, 10 sa mga ito ang na-discharge na habang mayroon pang 2 na nananatiling nakakonfine sa ospital. Nagtamo ng blast injury sa kamay na kinakailangan putulin ng daliri ng isang pasyente, habang nagtamo naman ng burn injury ng isang pasyenteng naka-admit at parehas ang ino-obserbahan ng mga doktor. Noon pang December 29, huling mayroong dinalang pasyente na nabiktima ng paputok sa nasabing pagamutan. Ang pasyente ay 16 na taong gulang na lalaki na mula sa Batasan Hills, Quezon City, kung saan ito ay nabiktima ng paputok na piccolo. Ngayon, ang pasyente sa follow-up observation. Kikikasi ng pamunuan ng EAMC mga bata, mayroon rin mga na bibili. Sa mas mataas rin ang bilang ng mga kaso ng mga biktima ng firecracker-related injuries na kanilang naitala kumpara noong nakaraang taon. Inaasahan mamaya pang gabi ang inaasahan ng mga sugot na mga biktima ng putok sa hospital. Ay nakataas ang Code White Alert status dito sa East Avenue Medical Center at nakahanda sa inaasahan kami ng tutulog para pagabot. Yan muna ang latest, Alan. Balik sa iyo at matigong bagong taon. Manigong bagong taon at maraming salamat, Gab Villegas ng PTV. May paalala naman ang kagawaran ng kalusugan para sa mga kababayan nating magse-celebrate ng New Year. Si Simon Ong ng PTV sa Balitang Pambansa. Muling nagpaalala ang Department of Health hinggil sa first aid para sa fireworks-related injuries. Para sa mga nagkasugat o nagkapaso dahil sa paputok, huwag baliwalain ang sugat kahit na ito'y maliit. Agad hugasan ang sugat ng sabon at malinis na tubig. Pagkatapos ay takpan nito ng sterilized na gaza o bandage, o kaya naman ay balutin ng malinis na tela. Kung nagdurugo, diinan ang bahaging may sugat para ito'y tumigil at saka dalhin ang biktima sa pinakamalapit na health center. Para naman sa mga naputukan sa mata, padaluyan ito ng malinis at maligamgam na tubig. Huwag anilang gumamit ng ice water. Huwag ring kalikutin o kamutin ang apektadong mata. At takpan ito ng malinis na tela o gaza. At dalhin kaagad ang biktima sa emergency room para mabigyan ng kontra-tetanus para hindi na ito lumala dahil ito'y nakamamatay. At para naman sa mga nakalunok ng paputok, huwag pilitin ang mga biktima na magsuka. Sa halip, pakainin ang hilaw na puti ng itlog o egg white, kung saan 6 hanggang 8 piraso para sa bata at 8 hanggang 12 piraso naman para sa matanda. Samantala, para naman sa mga maglilinis pagkatapos ang selebrasyon, huwag kaagad kolektahin ng mga paputok na hindi pa pumutok. Iwasan ang muling pagsindi ng mga paputok na nauna nang nasindihan. At buhusan ng tubig, tsaka ito itapon ng maayos para sa kaligtasan ng lahat. As of December 30, umakyat na sa 163 ang total cases ng mga biktima ng paputok. Mula sa People's Television Network, Simon Ong para sa Balitang Pambansa. Tumaas na ang presyo ng ilang bilog na prutas ilang oras bago ang pagsalubong sa bagong taon. Kung magkano ang presyo, alamin natin sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo live. Bien? Princess, ilang oras na nga lamang ay sasalubungin na natin ang bagong taon. At syempre, bukod sa masasarap na pagkain, hindi rin mawawala sa hapagkainan ng mga Pilipino ang mga bilog na prutas na pinaniniwala ang nagdadala ng swerte. At ayon naman sa ilang tindera dito sa Binondo sa Maynila, ay nagtaas na ang presyo ng mga prutas. Naging tradisyon na ng pamilya ni Ans ang maghain ng mga bilog na prutas sa pagsalubong ng bagong taon. Sa paniniwalang nagdadala ito ng swerte. Pero aniya, hindi pa rin dapat iasa sa mga ito ang magandang kapalaran, kundi kinakailangan pa rin ng magsipag at magpursige sa buhay. 5,000 piso ang inilaan ni Ans sa pagbili ng prutas. Maaga pa lamang ay nagpunta na siya sa Binondo para mamili ng mga prutas at iba pang pampaswerte para makaiwas sa siksikan.
Ayon naman sa mga nagtitinda ng prutas, mas matumal ang bentahan ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Nagmahal na rin nila ang mga prutas dahil sa pagtaas ng presyo nito sa mga supplier. Ang bayabas at grapes, mabibili ng 300 piso kada kilo. 250 pesos naman per kilo ang mangga at dragon fruit. Ang presyo ng kiat-kiat, honeydew, suha at melon, 150 pesos kada kilo. Makabibili rin dito ng iba pang mga prutas. Bukod sa mga prutas, makabibili rin dito ng mga samut-saring pampaswerte na nasa 50 pesos hanggang 500 pesos depende yan sa laki. At syempre, hindi rin mawawala ang tikoy na pinaniniwalaang nag-a-attract din ng swerte na mabibili naman ng 50 pesos hanggang 300 pesos. Princess, bagamat tuloy-tuloy ang pagdating ng ating mga kababayan dito sa Binondo sa Maynila, ay hindi pa naman ganoon kasiksikan at karami ang mga mamimili, pero inaasahan na ng mga tindera na mamayang hapon o mamayang gabi ay magsisimula ng dumagsa ang mga tao kasabayan ng rush hour. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Bien Manalo ng PTV. Mahigpit na binalaan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga tauhan nito na huwag magpaputok ng baril ngayong bagong taon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni NCRPO Chief Police Brigadier Anthony Aberin na posibleng matanggal sa serbisyo o maharap sa kasong kriminal at administratibo ang mga pulis na mapapatunayang nagpaputok ng baril. Muli namang nakiusap ang NCRPO sa publiko na huwag nang magpaputok sa pagsalubong ng bagong taon at sa halip ay gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay. Tiniyak din ni Aberin na may mga pulis na ide-deploy sa mga designated firecracker zones para matiyak ang maayos at ligtas na pagdiriwang ng bagong taon. Samantala, mananatili ang heightened alert status sa NCR hanggang sa ikalawang linggo ng Enero para sa kapistahan ng Itim na Nazareno sa Quiapo, Maynila. Tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang patuloy na pagpapaunlad ng kanilang safety protocols kabilang ang pagtugon sa bird strikes. Ito ang sinabi ni CAAP spokesperson Eric Apolonio kasunod ng pagbagsak ng Jeju Air Boeing 737-800 sa Muan International Airport sa South Korea na ikinasawi ng mahigit 170 pasahero at mga tripulante. Ayon kay Apolonio, isa ang climate change sa mga ikinukonsidera ng CAAP kapag nagpapatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang bird strike sa mga paliparan. Nagsagawa naman ng seminar ang ahensya kaugnay sa pagdami ng migratory bird sa paligid ng mga paliparan. Pinaalalahanan ng Bureau of Immigration o BI ang mga dayuhang manggagawa ng Pogo na hanggang ngayong araw na lang ang palugit ng gobyerno para sila ay umalis na ng bansa. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, ang hindi pagsunod sa deadline ay magresulta ng blacklisting at deportation. Wala nang extension ng nasabing petsa alinsunod sa Executive Order No. 74 na nagbabawal sa lahat ng offshore gaming operations sa Pilipinas. Inaasahan namang aalis ng bansa ang nasa 6,000 na dayuhang Pogo workers na may downgraded visas. Umabot na sa mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng PRO6 sa pinalakas na anti-drug operations. May balitang pambansa si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Sa pinalakas na kampanya ng Police Regional Office 6 laban sa iligal na droga, mahigit 583 milyong pisong halaga ng shabu at marijuana ang nakumpiska ng kapulisan sa Western Visayas. Ito ay batay sa datos ng PRO6 mula Enero 1 hanggang Disyembre 15, 2024. Ang mahigit kalahating bilyong nakumpiska ay resulta ng 2,528 anti-drug operations kung saan 3,266 na tulak ang nahuli ng kapulisan. Ayon kay Police Regional Office 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, mas naging agresibo ang kapulisan sa pag-aresto sa mga nagbebenta ng iligal na droga. Sa monitoring ng kapulisan, ang mga nahuling drug suspects ay kumukuha ng supply sa Luzon. Wala namang dapat ikabahala ang publiko ayon sa BRO6 sa bulto-bultong shabu na nakumpiska dahil nahuhuli sila ng kapulisan. Ipinag-utos na rin ni PRO6 Director Brigadier General Jack Wangki sa kapulisan na paigtingin pa ang kampanya para maaresto ang mga natitirang tulak ng iligal na droga sa Western Visayas.
Mula sa PBS Radio Pilipinas Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Alert Level 3 status ng Bulkang Canlaon, hindi naging hadlang sa ensayo ng dancing contingents ng Canlaon City para sa kanilang pagtatanghal abroad. May Balitang Pambansa si Jessie Atienza ng PTV Cebu. Gabi-gabi nagtitipon sa public market ng Canlaon City para mag-ensayo ang dancers ng Tribo Canlaon. Ito'y para sa kanilang nakatakdang pagtatanghal sa buwan ng Enero sa Hong Kong bilang kinatawan ng Pilipinas. Sa bawat tindak ay ibinubuhos ang lakas at pagmamahal sa obra ng pagsasayaw. Ito sa gitna ng patuloy na banta ng pag-alboroto muli ng Mount Canlaon. Amo ang mga bata, amo ang gini silang stress debriefing, amo ang gini silang preparar gyud og maayo nga whatever will happen kinahanglan andam gid atong kaugalingon. So amo ani silang pang tagan og idea nga mag-prepare na sila dahil sila mga backpacks at home kay anytime basig mo kuan ang alboroto maayo ang volcano, at least tropa dayon mi. Aminado ang grupo na simula nang muling sumabog ang bulkan nitong Disyembre, naging pahirapan din ang kanilang rehearsals. Lalo't kailangan ding masiguro ang kaligtasan ng lahat ng performers. There are times na dili sugtan for rehearsals kay maula gini too much at too risky kay mugawas-gawas tungod kay basig kay after atong eruption gusto nakasinati diri sa Canlaon og gamayng aftershocks. So ang mga parents, which is we understand also nga ang importante ra pud sa mga parents sa mga dancers nga safe ang ilang mga anak. Sa ngayon ay patuloy muna sa kanilang paghahanda ang grupo para sa nalalapit na pagtatanghal, habang minomonitor ng LGU ang bulkan para na rin sa kanilang kaligtasan. Kami kay taas kay mi og pagsalig sa Ginoo gyud sir. Magsige gyud mig ampo nga unta ang dili angay may tabo, dili gyud. Ang amoa lang nga kanang ug unsa man ganiyang yatag sa Ginoo basta kay safe ra gyud mi tanan-tanan. Mao ra gina siya. Mula sa Canlaon City, ako si Jessie Atienza. Tinatayang 4 na residente naman ang nasawi bunsod ng sunod-sunod na trahedyang naranasan sa Eastern Visayas. Si Rayan Arinto ng PIA Eastern Visayas sa Balitang Pambansa. Rayan. Alan, 4 katao na ang nasawi dahil sa landslide, pagbaha at pagkalunod ng sasakyang pandagat sa Eastern Visayas dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan dulot ng shear line o pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Ayon sa Office of Civil Defense Region 8, isang 2 taong gulang na batang babae ang nasawi sa landslide kahapon ng madaling araw sa Barangay Basiao, Catbalogan City sa Samar, habang sugatan naman ang mga magulang at 3 buwang gulang na kapatid nito. Sila ay kasalukuyan ginagamot sa Samar Provincial Hospital. Sa Barangay Siha, Borongan City sa Eastern Samar, isang 90 anyos na babaeng nalunod nang tumaas ang tubig sa kanilang barangay. 2 ginang naman ang nasawi matapos na hampasin ng malalakas na alon at tumaob ang motorbangka na kanilang sinasakyan sa bahagi ng Barangay Rawis, Lauang, Northern Samar nitong Disyembre 29 ng madaling araw. Nakaligtas naman ang 8 iba pang mga pasahero. Samantala, patuloy pa rin ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard sa 5 tripulante ng cargo vessel MV Jerlyn Capnes na lumubog bandang alas 2 ng hapon kahapon sa dagat sakop ng Barangay Balicuatro, Lavisares, Northern Samar. Ang cargo vessel ay may kargang mga semento galing Naga City, Cebu at papuntang San Jose, Northern Samar. Nailigtas naman ng dumadaang Roro vessel at ng Philippine Coast Guard ang 10 iba pang mga tripulante. Kaugnay nito, nagpalabas ng notice to mariners ang Philippine Coast Guard na mag-ingat at sundin ang mga abiso kung sakaling sila ay papalaot. Namahagi naman ng agarang tulong ang Department of Social Welfare and Development Eastern Visayas sa mga apektadong residente dulot ng masamang panahon sa rehiyon. Ayon kay DSWD Regional Director Grace Subong, may 100.2 million pisong halaga ng food at non-food items ang nakastandby sa mga strategic sites sa buong region at handang ipamigay kung kakailanganin. Reporting live on Philippine Information Agency Eastern Visayas, Rayan Arinto, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Rayan Arinto ng PIA Eastern Visayas. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated
at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.